Malapit ng eleksyon at panahon na para magdesisyon ang bawat Pilipino kung sino ba talaga ang tunay na karapat-dapat mamuno sa atin. Pero bago ang lahat, napag-isipan mo na bang mabuti kung ano ang mga hinahanap mo sa isang kandidato? Dapat ba maganda ang educational background? Dapat ba malinis ang track record? O ang hinahanap mo naman ay may bagong pangalan? Voting isn't just our right, it's our responsibility. This is now our chance to create real change and to push for leaders who represent our needs, our values, and our dreams for a better tomorrow. So, today, we're gonna dive into an important questions. Ano ba ang hanap mo sa isang kandidato? Siyempre, ang hanap namin sa isang kandidato yung may malasakit sa mga tao, handang tumulong anytime na talagang pagkailangan ng tulong. Yun lang. Mabait siya, kailangan matulungin sa kapwa. Kung anong hingi ng tulong ng mga tao, magbibigay siya kahit paano, kahit konti. Yun lang naman ang gusto ng mga tao eh. Pag nilapitan, may bibigay lang kahit konting tulong, financial, yung mga sa mga gamot, ganun. Yung pong pang-emergency, mahingan po ng tulong. Hindi po puro pangako na pagpupunta rin wala na. Pag nakaraan po ang halalan, hindi na po sila tumutupad sa gawain. Na pinangangako nila sa taong bayan. Yung pagkakatiwalaan tapos hindi yung kurakot. Hindi yung pagka-election lang maaasahan, hindi yung napakahirap hanapin. Hindi kurap, siyempre. Kahit sino naman eh. Lahat naman ngayon nakaupo, puro kurap eh. Kunyari lang, mabait, pero pagdating sa pera, kaya nga nagagawa sa pwesto eh, di ba? Yung magiging matapat siya sa taong bayan, dahil karamihan niya yun, di ba, politiko, kadalasan, kanya-kanyang sarili lang ang gusto nilang mangyari. Kailangan yung makatulong sa kapwa, sa mga taong bayan, sa mahihirap. Sana bumaba ang yung presyo ng mga bilihin kasi sobrang taas, nahihirapan lahat ng mga tao. Sana nga mabigyan ng pansin yun para at least lahat ng tao hindi masyadong hirap na hirap. Ang hanap ko sa isang kandidato yung mapagkakatiwalaan. Sigit sa lahat, tupadin niya yung pangako niya habang nangangampan niya. At matulungan niya lahat ng nasasakupan niya, ganun. Sigit sa lahat, gusto ko pababayin niya mga bilihin. Marunong tumapag sa mga sinasabi. Hindi yung puro pangako, puro salita, walang tupad. May pinag-aralan, marunong tumulong sa pangako. Kasi yung pangangailangan ng nasa laylayan, mga mahihirap. Kasi pag nakita lang sa Facebook na ganito, sikat, binoboto na eh. Diba, mga artista, binoboto na agad. Di alam yung kung may pinag-aralan o wala. Wala naman nagagawa sa Senado, sa Kongreso. Wala namang batas na nagagawa eh. Of course, dapat may transparency at credentials. Tapos alam yung mga batas sa Pinas. I look for the trait of being humble because as a politician, I expect them to be humble enough to accept that there are things that people will question them about, and I want them to answer to the people in a humble way, in a way that they don't get defensive, because a lot of our politicians as of now are very defensive when they are asked about questions like their credibility or about their projects. Iba-iba man ang kriteriya natin sa mga kandidato, tandaan sana natin na tratuhin ang bawat botante bilang kapwa Pilipino at hindi bilang isang kaaway o kalaban. Dahil iisa lang naman ang goal natin, di ba? Ang maging progresibo ang Pilipinas. Nakataya ang kinabukasan ng ating bansa sa mga pipiliin at ihahalal nating mga politiko. Kaya naman ang tanging paalala namin ay huwag sana nating sayangin ang ating mga boto sa mga kandidatong sikat lang o matunog ang pangalan, pero wala namang maibubuga sa pagsulat at pagpasa ng mga batas o paggawa ng mga sustainable projects para sa mga Pilipino. Tandaan natin na mahalaga ang bawat boto para sa kinabukasan ng ating bansa. Maging kritikal tayo sa mga adhikain ng bawat kandidato at siyasating mabuti kung matutupad ba nila ang mga inihain nilang pangako ngayon. Kailangan nating matutong mag-demand na accountability at tunay na serbisyong pampubliko mula sa mga national at local leaders
dahil ito na ang panahon para magkaroon tayo ng isang collective action.